Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Let It Snow na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa isang babae na nagbakasyon lamang pero kalunos-lunos ang sinapit niya ng meron na lamang naglibing sa mapapangasawa niya sa loob ng isang snowman. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking Hungarian na nagkukwento tungkol sa kanyang apo, isang batang babae na nasa ski attire at nakatayo sa isang talampas sa Black Ridge, nang biglang mad-ulash ang isang freerider at bumangga sa kanya. Makikita natin na ang batang babae ay nawalan ng malay, ngunit ang lalaking bumangga sa kanya ay walang sugat. Pinili ng lalaki at ng kanyang kaibigan na huwag na lamang tulungan ang batang babae at iniwan na lang ito. Patuloy na nagpaparamdam ang ina ng kawawang bata matapos umalis ang dalawang ito, ngunit wala siyang natatanggap na sagot. Pagkatapos ng 3 taon, inaabangan natin ang isang magkasintahan na nagmamaneho sa daan habang tinitingnan ang magandang bundok na tea-covered ng nyebe. Sila ay sina Mia at Max, dalawang Amerikano na naglalakbay kasama sa isang road trip sa Georgia, na labis na excited na mag-snowboarding sa Black Ridge. Hanggang sa makarating sila sa kanilang hotel, patuloy silang naglalakbay sa mga makikitid na kalsada. Sa loob ng Georgia Ski Hotel, sila ay naabutan ng isang kakaibang hitsura na babae na nakadamit na itim. Habang sila ay nag-check-in, ipinalam ni Max sa babae na kasama ang kanyang fiancé at abala silang inaabangan ang bakasyon lalo na ang pag-visit sa Black Ridge. Narinig ito ng receptionist at sinabihan sila na bawal ang Black Ridge dahil marami ng ulat tungkol sa mga nawawalang tao doon kamakailan. Gayunpaman, dahil nais ni Max at Mia na makapunta doon ng magkasama, malinaw na hindi nila papansinin ang babala at bibiyahe sila patungo sa ridge gamit ang helicopter. Noong gabi na iyon, sila ay nagkaroon ng malalim na usapan tungkol sa kanilang kinabukasan, kasama na ang ideya ng pagpapakasal, at pagkatapos, pareho silang nakatulog. Pagkatapos nito, si Mia na hindi makatulog ay nagdesisyon na maglakad-lakad. Ngunit siya ay namangha nang makita ang receptionist ng hotel doon na nag-aabot sa kanya ng isang bote ng alak bilang pabor nang siya ay sumagot sa pinto. Ipinapaalala niya kay Mia na huwag nang bumisita sa Black Ridge dahil 5 araw na ang nakalilipas, may magkasintahan na nagstay sa mismong motel na ito at nawala ang asawa nila doon. At ngayon, natagpuan na ang kanyang bangkay. Tinabi ni Mia na siya ay magpapahinga na at isinara ang pinto matapos matakot sa pagpasok ng ibang tao. Hindi malinaw kung bakit, pero napansin natin na gumuhit ng cross ang receptionist sa pinto bago umalis. Napagtanto ito ni Mia at sinabi kay Max, ngunit nang lumabas siya upang tingnan, nawala na ang cross. Kinabukasan, habang nag-aayos ang magkasintahan para umalis, natagpuan ni Mia ang singsing ng kasal sa bag ni Max. Siya ay labis na natuwa at umaasa na baka mag-propose si Max habang sila ay naglalakbay. Habang sila ay aalis, may ambulansya na huminto sa harap ng hotel na may dala-dalang patay na taong tinutukoy ng desk clerk noong nakaraang gabi. Tinanong ni Max at Mia ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki, ngunit mukhang hindi tiyak ang sagot ng coroner. Tinasabi niya na ito'y kakaiba. Pagkatapos makita ang bangkay, nag-aalangan si Mia tungkol sa pagpunta, ngunit napapayag siya ni Max na ituloy ang kanilang plano dahil wala naman daw mangyayaring masama. Sumunod siya kay Max pataas ng bundok kung saan naghihintay ang helicopter. Natakot na si Mia nang sabihin din sa kanila ng piloto ang tungkol sa Black Ridge, ngunit labis. Nang huli dahil talagang nais ng kanyang fiancé na doon sila maglakbay. Nagbigay pa nga ng lagay si Max sa piloto para dalhin sila sa Black Ridge, at sumakay sila sa kanilang inarkilang helicopter. Sa daan, itinuro ni Mia ang isang malaking krusipiho na nakatayo sa tuktok ng bundok habang sila ay nagpapatuloy. Ayon sa piloto, nilagay ang cross ng pamilya ng isang batang babae na namatay sa mismong pook na ito sa Black Ridge. Ayon sa alamat, simula nang mamatay siya, ang kanyang multo ay patuloy na bumubuntot sa bundok. Pagkatapos ay dinala sila sa Black Ridge, kung saan nagsimula silang mag-snowboarding sa napakahirap na bundok. Ginamit nila ang komunikasyon upang magkausap at tila masaya sila. Ngunit sa kanilang hindi alam, dumaan sila sa isang bangkay na naitabing sa yelo. Kapag dumating si Mia sa lambak sa ibaba, napalibutan siya ng makapal na ulap at hindi niya makita si Max. Bago pa siya nakabawi, biglang nasalubong niya ang isang sakayang demotorsiklo na bumangga sa kanya, at siya ay nawalan ng malay. Sa mga oras na sumunod, nang siya ay magising, kaagad niyang sinubukan na makontak si Max sa pamamagitan ng kanyang komunikasyon, ngunit walang sagot mula rito. Hindi rin siya sumasagot nang tawagan siya ni Mia sa kanyang cellphone. Wala siyang magawa kundi magpatuloy sa paglalakad dahil siya'y nawawala at nag-iisa. Sa kanyang desperasyon, siya'y naghanap ng signal ngunit wala siyang natagpuan.
Gayunpaman, patuloy pa rin si Mia sa paglalakad sa gitna ng makapal na nyebe ng ilang oras, hanggang sa natagpuan niya ang mga bakas ng snowboard at isang anino na nakatayo sa kalayuan. Sa kakaibang paraan, natuklasan niyang nakabaon sa lupa ang mga pulang rosas. Sa mas maigting na pagsusuri, napagtanto natin na si Max ang nasa larawan, na buong buo at nakatali sa isang snowmobile, na nagsisimulang hila-hilahin siya palayo. Ang babae na labis na nababahala ay sumisigaw ng tulong habang mabilis na sumusugod sa kanila, ngunit walang nangyayari. Sumusunod siya sa daan ng snowmobile hanggang sa makita niya ang mga patak ng dugo, sa oras ding iyon ay nakakita na rin siya ng lalaki na nasa jet ski sa kalayuan. Hinahanap ni Mia kung saan naroroon si Max, ngunit binuksan lamang ng rider ang isang tumutunog na bomba. Nang isipin niya agad siyang naglagay ng kanyang snowboard bago sumabog ang bomba at nagdulot ng malalaking avalanche. Sa kasamaang palad, siya ay nalibing ng buhay ng landslide kapag dumating ito sa kanya. Dagdag pa, sinimulan ng misteryosong rider sa snowmobile na itusok ang isang poste sa lupa na tila hindi pa sapat ang kanyang ginawa. Nagtagumpay siya sa pagkakasakit ng balikat ni Mia na nagdulot sa kanya na sumigaw at sa huli mawala ng malay dahil sa kakulangan ng hangin. Sa huling patak ng lakas na natitira kay Mia, inabot niya ang kanyang kamay mula sa snow sa huling pagkakataon, sa oras na siya'y tinulungan at inilabas mula sa snow. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena patungo sa isang kabanya kung saan natutulog si Mia habang lumalapit ang isang lalaki na may dalang kutsilyo. Tinustusan niya ang sugat ni Mia at nagsalita sa kanya sa wikang Hungarian, sinasabi sa kanya na hindi dapat siya nagpunta rito. Mukhang labis na nag-aalala ang nagtatrabaho sa front desk ng hotel. Narinig natin siya na may nakakatakot na usapan sa telepono, kung saan sinasabi niya na hindi kasalanan ng turista ito, at kailangan ng tumigil ang lahat ng ito. Bukod dito, ito na ang huli niyang pagtulong. Binigyan si Mia ng matandang lalaki ng isang larawan ng kanyang apo, na wala ng iba kundi ang batang namatay sa simula ng pelikula, habang sila ay nasa lihim na kanlungan. Sa kanyang limitadong kaalaman sa Ingles, ibinahagi sa kanya ang balita na ang kanyang apo ay namatay 3 taon na ang nakararaan, at pinatugtog ang isang recording ng kanyang apo na kumakanta ng Let It Snow. Naintindihan ni Mia ang kanyang sitwasyon matapos marinig ito, at silang dalawa ay pumayag na magtulungan upang pigilan ang taong nagmomotorsiklo sa nyebe. Nang magising si Mia kinabukasan, nilibot niya ang tahanan ng matandang lalaki ngunit hindi ito natagpuan. Siya ay lumabas upang mas tuklasin pa at natagpuan niya ang isang snowmobile, kasama ang guwantes ni Max. Takot siya nang ma-realize niyang ang matandang lalaki pala ang nagmamaneho ng snowmobile. Kinuha niya ang kanyang backpack, isang sandwich, at isang set ng mga susi mula sa bahay upang subukan ang snowmobile, pero walang gumagana sa mga susi. Sa tamang oras, dumating ang isang driver ng snowmobile, ipinakita ang susi ng snowmobile na sinusubukan ni Mia na simulan bago umalis. Sa kabilang dako ng kwento, dumating ang isang search party sa Black Ridge upang simulan ang operasyong rescue. Bumalik kay Mia, siya ay napilitang maglakad ng buong araw dahil wala siyang ibang pagpipilian. Nagpatuloy siyang maglakad ng ilang oras, ngunit sa huli, siya'y bumagsak ng pagod. Kinabukasan ay nagpapakita ng ikatlong araw na siya ay stranded sa The Black Ridge. Sa ngayon, wala na siyang lakas at nakahiga na sa lupa. Maliwanag na naririnig niya ang mga tao na nag-uusap hindi kalayo sa kanya, sila ang search party na ipinadala upang hanapin siya at si Max. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, hindi nila siya nakita at nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Pagkatapos ay nagpatuloy si Mia sa kanyang paglalakbay, hanggang sa natagpuan niya ang isang improvisadong tolda na may nakasulat na "Stop". Doon, nakakita siya ng mga baby dolls na nakatusok sa mga spikes, at natagpuan ang isa pang guwantes ni Max. Pagkatapos nito, pumasok ang babae sa loob, at doon ay nakakita siya ng daan-daang mga itim na cross na nakasulat sa mga pader. Natagpuan rin niya ang isang altar para sa yumao na batang babae, kasama ang iba't ibang mga kutsilyo. Habang siya ay patuloy na naghuhukay, natuklasan niyang mayroong matandang lalaki na nakatali at may patak-patak na dugo sa kanyang bibig, na sumisigaw sa kanya na tumakas. Nakita niya ang misteryosong driver ng snowmobile na papasok na lamang sa lugar na may kaunting oras na lamang at agad siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Habang tumatakbo, siya ay nagbagsak sa snow at muli siyang nawala ng malay dahil sa kakulangan ng sustansya. Pagkatapos ay nagising siya sa tunog ng isang tape ng batang babae na kumakanta ng Let It Snow, at kasunod nito ay ang boses ni Max na sumisigaw ng kanyang pangalan sa communications. Tinubukan niyang kausapin siya, ngunit dahil wala nang sagot si Max, nagpatuloy siya sa kanyang daraanan. Pinilit ni Mia na magkaroon ng lakas ng loob na tumayo at magsimulang maglakad-lakad sa gitna ng snow, at napilitang kumain ng snow dahil sa sobrang uhaw.
Pagkatapos, iniisip niya ang singsing sa kanyang daliri na nagsisilbing paalala na tinanggap niya ang alok na kasal ni Max. Kahit pa sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang singsing ang nagpapalakas sa kanya. Malas na lang para sa kanya, hindi nagtagal ay natagpuan siya ng taong may snowmobile na may hawak na palakol. Kaya nang habulin siya, napilitan siyang lumundag mula sa isang bangin matapos marating ang gilid nito habang tumatakbo para sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mia at natagpuan ang kanyang sarili malapit sa mga bato at isang agos ng tubig. Tahimala, siya ay nakaligtas at nagpa siya na magpatuloy at naglakad sa tabi ng ilog. Ngunit muli, naririnig niya ang tunog ng makina ng snowmobile na nagpapatakbo, na nagpapalusaw sa kanyang takot. Kaya ay nagtiyagang tumawid ng ilog si Mia at natagpuan ang misteryosong rider na nakatayo. Sa kabilang banda, nagkaroon sila ng isang tingginang nagmumula sa galit at sinisigawan niya ito sa pagka-frustrate. Siya ay umatras at iniwan siya na mag-isa ng walang malinaw na dahilan. Habang tumatagal ang araw, patuloy siyang naglalakad hanggang sa natagpuan niya ang isang serye ng mga pabahay na halos gumuho na at naupo siya upang magpahinga. Inalis niya ang isang sandwich na kinuha niya mula sa bahay ng matandang lalaki at kinain ito. Sa mga oras na iyon, nagtayo siya ng apoy at natulog malapit dito. Nagkaroon siya ng panaginip ng gabing iyon kung saan naalala niya si Max at ang kanilang plano na magkaroon ng anak. Kinabukasan, sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga komunikasyon ngunit walang natanggap na tugon. May kaunting lakas na lamang siyang natitira, kaya't bumangon siya at patuloy na naglalakad, na walang ibang dala kundi ang mga alaala ni Max para patuloy siyang magpatuloy. Nakakakita siya ng isang maputlang hugis sa harap at sinubukan niyang tawagin ang pangalan ni Max habang nahihilo mula sa lamig at pagod. Gayunpaman, habang lumalapit siya, napagtanto niyang may kasamang panghihinayang na ito'y isang munyeko de Neve lamang. Kamasusi niyang pagsilip, napansin niyang may patay na tao sa loob nito. Nakita niya rin ang singsing ng engagement na binili ni Max para sa kanya nang tingnan niya ang kamay ng snowman. Nang sa wakas ay malaman ni Mia na ito'y katawan ni Max na naging isang madugong snowman, siya'y nagulat at natakot. Labis siyang lugmok, hinawakan siya ng mahigpit, at sa pakiramdam niya, si Max ang pag-ibig ng kanyang buhay at ayaw niyang mabuhay nang wala ito. Nagdesisyon siyang magpakahindik na pagpilian, kinuha niya ang snowman at itinulak ang sarili papuntang bangin na daan-daang talampakan mula sa ibaba. Nakamasid ang lalaki sa itim habang nahulog si Mia patungo sa kamatayan, at pagkatapos nito, ang rider ng snowmobile ay pumunta sa malaking cruise sa tuktok ng burol, kung saan makikita natin si Katie mula 2006 hanggang 2017. Sa puntong ito, nagumpisa ang pelikula na bumalik sa nakaraan upang ipakita ang bata mula sa simula ng pelikula, si Katie, na patay sa gitna ng nyebe kasama ang kanyang lolo, ina, at ang misteryosong receptionist, na kanyang tiyahin na nakatayo sa kanyang tabi. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan natuklasan na ang lalaki sa itim ay tunay na ina ng bata. Naririnig natin ang boses ng lolo na nagsasabing wala nang mas masama kaysa sa paghihiganti ng isang pusong sawi na ina. Inilipat tayo sa isang mas maagang panahon upang makita ang masayang anak na babae na kumakanta ng Let It Snow habang niyayakap ang kanyang ina sa huling eksena. Bago magtapos ang pelikula, nagpapasya ang kamera na sumilip pababa sa gilid ng bundok, nagpapakita ng katawan ni Mia na may dugo at nahihiga sa nyebe. Lumalabas na hindi siya patay at nagagawa niyang bumangon, na tila lubos na lugmok at nawawala. At sa huling eksena nga ay nagsisigaw na lang siya ng puno ng galit. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.